Nagdadrive ka, sabi ng Bible, pray without ceasing, ay hindi dapat nagdadrive ako, nakapikit ako, nanalangin. Hindi, ganoon ang sinasabi naman yan. Di ba? Ikaw man ay nagdadrive o hindi, ikaw man ay nagtatrabaho o hindi, dapat yung attitude meron ka ay that constant attitude in fellowship with your God. Alam mo na kasama mo ang Diyos. Alam mo na sabi ng just a prayer away, nandiyan ang Panginoon. Na pwede kang nagdadrive at yung alam mo sa iyong puso na kasama mo ang Panginoon. Habang nagtatrabaho ka, alam mo na nakipag-fellowship ka sa Panginoon. Pwede mo lang siyang tignan, sabi saglit or what, at yung mind mo nakatuon sa attitude of prayer. Sabi na ba, always be in the attitude of prayer. Fellowship with God. Kung ikaw ay mananampalataya. Kaya may nagsabi ng mga ngaral, prayer is the Christian vital breath. Yung hininga. Kung paano ang physical, tayo humihinga, physically, ang prayer daw ay hininga ng ating spiritual. Maski nagtatrabaho ka, humihinga ka. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na humihinga ka tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy ka huminga, dapat ka magtrabaho. Hindi. Pwede kang magtrabaho at humihinga. Pwede kang matulog na humihinga. Ganyan din ang prayer. Ang prayer is an attitude ng buhay. Alam mo na ikaw ay nasa fellowship ng Panginoon. Nasa presensya ng Panginoon. That always be in the attitude of prayer. Even in the midst of prayer, ng work, ng recreation, ng paglalakbay, pwedeng gawin mo, always be in the attitude of prayer. Yan ang tinatawag walang patid. Magsipanalangin na walang patid. Mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi na maalis na ikaw ay always with God. And God is always with you. Diba? Hindi na kayo maghiwalay niyan. Kaya maski saan ka pumunta, nandyan ang Panginoon through the Holy Spirit, of course. Nandyan nakatira sa iyo. Maski saan ka. May panahon na normal ang paghinga mo maghapon, pero nakakaganda pala yung panahon din na huminga ka ng malalim. Di ba? May panahon din na dapat kang huminga ng malalim. Hindi naman tuwing hinga mo malalim. Delikado rin yun. May sakit ka nun. May heart enlargement o kaya ang point dito, spiritually, may time naman huminga ka mga lalim. Nandiyan na yung personal devotion, nandiyan na yung prayer meeting. Huminga ka ng malalim na nakaganda sa physical, nakaganda sa spiritual, yung huminga na malalim. Pray without ceasing. Unceasing attitude of fellowship with God. Mga kapatid, maski saan ka, pwede mong gawin ito. Magsipanalangin lagi, basta conscious ka that you are in constant fellowship with God. Diba? Nandyan ang Panginoon kasama mo. Kung ikaw ay mekaniko, habang magmimekaniko ka, aware ka that you are in fellowship with God. Nagtatrabaho ka, ano mang ginagawa mo sa loob ng bahay, aware ka that you are in fellowship with God. Eh magagawa mo pa rin ang pray without ceasing. Attitude po yan. Di ba? Attitude yan. Third, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. In everything, give thanks. Tingnan nyo ang kaibahan yan. Pwede kang gawin mo mga galak kayong lagi. Pwede yan dahil ito ay inner quality of the heart. Pwede ito dahil sa hindi ma-conquer na spirit of joy na nasa sa iyo. Pwede mong gawin yung pray without ceasing. It's an attitude toward God. But, paano mo gawin? In everything give thanks. Pwede mong gawin yung dalawa, pero ang hirap gawin yung pangatlo. Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon sa masasamang nangyayari sa aking buhay? Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon sa mga nahiwalay na mahal sa buhay sa akin? Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon sa mga failure sa buhay ko?
Ang ibig ko sabihin specific na dito. For example, gamitin ko lang ilustrasyon ng aking father. Pwede mo sabihin, Panginoon, salamat po namatay ang aking father. Pwede mo gawin sabihin yun. Hirap mo. Marami pang iba. Napakahirap to thank God for everything. But, pwedeng pasalamatan to thank God in all circumstances ng iyong buhay. Magkaiba ko yun, yung salit dyan nakalagay. Bibihirang mga Kristiyano ang nagpapasalamat for everything. But bawat Kristiyano dapat magpasalamat in all circumstances of life. Thank God. Diba? Hindi may kaibahan nun. Si John Chrysostom lang ng isang forefather na dahil sa pananampalataya, siya po ay pinatay. At sabi niya, thank God for everything. Sa yun. Kay God's grace, kaya sabihin niya. Pero kung minsan sa atin ang hirap, thank God for everything. At ang inuutos sa atin dito, thank God in all circumstances of life. Thank God. Whatever comes, tawag yan. Ang hirap yung for everything. For example, hindi ko mapasalamatan ang mga maote. Huwag niyo akong itulak na pasalamatan. Panginoon, salamat po nilusog ng mga maote ang Marawi. Never na sabihin kong salamat nilusog ng mga maote. Salamat sa mga maote. Salamat sa mga ibig. Salamat sa mga pumatay na pamilya sa Bulacan. Hirap nun, di ba? Salamat sa lindol doon sa Leyte dahil sila yung linindol. Pero ganito, Lord, thank you that in all circumstances, nilusog man ng mga mabuti ang Marawi, nilindol man ang mga ormo, in all circumstances, thank you. Di ba? Sa lahat ng bagay. So, napakasarap ba rin yan. Lord, ang hirap kong pasalamatan, yung kamatayan na aking mahal sa buhay. Ang hirap kong pasalamatan, yung mga failure na nakikita ko sa iba. Salamat Panginoon, nagkasala siya. Pasalamatan mo po. Pero Lord, salamat po that in all these things, nagpe-fail man siya, but in all circumstances na buhay, salamat. Diba? Sa ating buhay. Bilang pastor, mapasalamatan ko ba, Panginoon, salamat dahil lahat, karamihan sa young pro, hindi makapag-asawa. Kaya ko magpasalamatan yun? Diba? Hindi ba pwedeng magpasalamat? Kaya mo magpasalamatan, makita mo isang kapatid ay bumagsak sa kasalanan, never kang magpasalamat. But sabi naman dyan, in all circumstances, Lord, kung sila'y mag-asawa o hindi mag-asawa, kung siya ay nag-failure man, but in all circumstances, thank you, may plano ka. Diba? Sa buhay. Hindi ko mapasalamatan yung mga gumagawa ng kasalanan at pinaparusahan. Pasalamatan ko ba yung gusto? Specifically, gano'n. But in all circumstances, kung niloob ng Diyos yan na circumstances sa buhay, thank you. Diba? Lord, kung may sakit ako, hirap ko ang pasalamatan ng sakit ito, but in all these circumstances of my life, thank you. Diba? Papasalamatan mo ba kung nawala ng trabaho, mahal ko sa buhay? Pero ang papasalamatan mo doon, that in all circumstances, mawala man ng trabaho, in all circumstances, thank God. In everything, what? Kaya bilis sa King, maski sa King James, di ba? In, the word in. Hindi niya ginagawa siya yung for. In all circumstances of life, thank God. Yan man ay negative or positive. Di ba? In all circumstances of life, thank God. Maski yung hirap pasalamatan, but sa kabuuan niyan, in all circumstances of life. Napakataas na ideals, and yet, kaya natin itong abutin. Lastly, third, paano ito magawa? Kung hindi ka mananampalataya, hindi mo magawa ito. Hindi mo pa isinuko ang buhay mo sa Panginoon as Lord and Savior. Pag hindi mo pa tinanggap, hindi mo ito magagawa. So third, the secret of rejoicing, praying,
giving of thanks always. Ano ang sekreto nito? May word John sa verse 18 na sekreto niyan. Sa lahat ng mga bagay, rejoice evermore, pray without ceasing, magpasalamat palagi, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ito, kay Kristo Jesus, tungkol sa inyo, kay Christ. In Christ, King James, o sa ibang salin, in everything give thanks, for this is the will of God. Ito yung secret. In Christ Jesus, concerning you. Di ba? The word in Christ Jesus. Yan ang secret ng rejoicing evermore. Palagi mong tignan ang iyong sarili na parte ka sa redemption, sa redemptive drama ng Diyos. Kasali ka palagi sa pagmamahal, lahat ng participants sa redemption, sa drama of redemption in Christ. Part ako diyan. Hinili ako ng Panginoon. Iniligtas ako ng Panginoon. Parte ako ng redemptive work ng Panginoon. Minahal ako ng Diyos. Mahalaga ako sa Panginoon. Hindi niya ako paubayaan in Christ Jesus. Ang sikreto niya palagi, to rejoice evermore, to be in constant fellowship with God, ay palagi mong sabihin sa iyong sarili, spiritual, kaluluwa, kasali ka sa programa ng Diyos sa redemption.